po dito sa ANC, ayon daw po sa ombudsman, meron daw pong masterminds sa maanumalyang flood control at ang posible mga kababayan na humarap o makasuhan sa mga susunod na araw o susunod na linggo or buwan ay ito daw pong si Escudero at ito daw pong si Romualdez. Ano po, kasi nga mga kababayan, ayon po dito, ombudsman say masterminds, Escudero, Romualdez to face charge soon mga kababayan. So ito, i-play po natin. On the flood control cases lang po, nasabi kasi ni Ombudsman na ngayong tag-init, iinit. So, we'll just... Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kahit pa kaalyado yan ni Presidente, kahit pa kamag-anak o pinsan ni PBBM, hindi naman po kasi yan yung sinuportahan natin noong 2022. Ang sinuportahan natin noong 2022 si PBBM at wala na pong iba. Ano po, so ngayon, kung si Romualdez makakasuhan, haharap sa pananagutan at kung mapapatunayan na sangkot po talaga siya dyan, dapat po talaga siyang makulong. Yun lamang po yun mga kababayan kasi ang Marcos administration wala pong kamakamag-anak, walang kapakapatid at walang anak mga kababayan kapag kasangkot sa maanumalyang flood control, dapat po talagang papanagutin yan. Like to ask for updates, meron na po bang cases na ifa-file for this month and against whom? Kasi na-mention before Gabonada, Yes. Senator Escudero, former Speaker Romualdez. Meron na po bang timeline? At least for this one. The specific instructions is not to give a timeline to make sure that we are not bound by them, no? Kasi ang gusto talaga namin ay quality over any specific timeline that we may give. Pero malapit ako yan, malapit ako. There are senators, congressmen, and yung dalawa pong masterminds nung... yung dalawang mastermind at posibleng tinitingnan dyan mga kababayan si Escudero at saka si Romualdez. or master plunderers na sinasabi ni Ombudsman, that's all in the works. Sir, the two master plunderers are public officials, not necessarily. Yung binanggit po ni Ombudsman dati, yung former speaker and the former Senate President. Nako! Eh di ba yung former speaker mga kababayan ay si Martin Romualdez, tapos yung former Senate President ay walang iba kung hindi itong si Chis Escudero. So sila mga kababayan, yung most plunderers at most mastermind dito po sa maanumalyang flood control. At gaya nga po ng sabi ko mga kababayan, kung mapapatunayan na talagang nagkasala sila, dapat po talaga silang makulong. Dapat po talaga silang magbayad. Describe siya ni Ombudsman as master plunderers. Sila po yung nandun sa taas. Opo. So, sir, Dami pang nagalit sa akin yan. Nung binatikos ko mga kababayan si Martin Romualdez. Pero kung titingnan po talaga natin mga kababayan, hindi naman po talaga mga kababayan kasalanan ng Marcos administration kung lumalabas yung mga pangalan po nila. Kung talagang nagnakaw sila sa kaban ng bayan, dapat po talaga silang managot mga kababayan at dapat po talaga silang makulong. Yun lamang po yun. Kung mapapatunayan na talagang sangkot itong si Martin Romualdez at itong si Chis Escudero, dapat po talaga silang makulong. Kasi sa panahon naman po talaga nila mga kababayan, nangyari yung matinding nakawan. Ano po, na kung saan nabisto ng ating mahal na Pangulo. Anyway, tuloy pa natin. yung yesterday lang, kasi Tsaka isipin nyo na lamang po mga kababayan nung nagsumiti po sila ng record ng flood control sa ating mahal na presidente at binanggit po yan ni PBBM sa mga kababayang Pilipino po natin nung sona po niya at sakto na umuulan noon at kinabukasan ay bumaha, ang presidente po ang sumalo lahat ng galit at batikos na mga kababayang Pilipino po natin. Di po ba? Isipin nyo pong mabuti. Ang presidente po ang sumalo ng galit at batikos na mga kababayang Pilipino po natin. Yang mga yan, nagsalita po ba yan nung binabatikos ng taong bayan si PBBM? Hindi mga kababayan. Hinayaan nila ang presidente na mura-murahin ng taong bayan. Dahil nga, yung record na ibinigay po nila mga kababayan, ng karamihan po pala doon, sablay po talaga. Kaya binaha po yung ilang kabahayan ng mga kababayang Pilipino po natin noong mga panahon na yon. I think bagyong Karina ata yun mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. we were there in Pandi, Bulacan, walang structure. So, what does it say about the prosecution's case against former Senator Revilla po? I wish I could answer, pero that would fall under the sub judice rule. Although we did monitor the news nga, and nakita nga doon, and it was made public that the infrastructure project that was supposed to be there ay wala talaga. So that's all I can really say about that. I would be crossing boundaries if I were to give an analysis of it. Sir, follow-up lang din yung sinasabi mo kasi before na may hihingi kayong salin sa House of Representatives
around 26, may panibago bang batcher or so far yun lang muna? We are still waiting for the SALN of Juan Ponyong Gabonada. That is the one that we want, and that is the one that we will proceed on. The second batch is being prepared, as far as we know. But yung first 26, we have already assigned them. Dapat pati salin ni Martin Romualdez, mga kababayan, ilabas din po sa publiko para makita ng taong bayan kung gaano po talaga kalaki ang iniyaman ni Martin Romualdez. To the investigative teams to do lifestyle checks as well as further investigation. Ito po yung mga contractor na sinasabi ho natin. So the 26 salins that we were able to obtain are result of intelligence that we've received that certain congressmen are also contractors and by law are prohibited from owning contracting firms that deal directly with the government. So Sir Ponyong, Mr. Gabonada and the 26 so far. Yes. Doon sa mga kababayan natin na baka magalit na naman kayo, uulitin ko, yung iba sinasabi na si Martin Romualdez daw ang dahilan kung bakit hindi daw ma-impeach si PBBM. Pero kung titingnan nyo pong maigi mga kababayan, nangyari po yung impeachment ng presidente, hindi na po si Martin Romualdez, ang House Speaker. Ang House Speaker po na nakaupo mga kababayan nung nangyari yung impeachment ni PBBM ay walang iba kung hindi si House Speaker Bogie D. Ano po at hindi po si Martin Romualdez. So ngayon mga kababayan, kung ang pag-uusapan po natin ay pananagutan, maliwanag naman po ang sinabi ni PBBM na mas mahalaga sa kanya ang mga kababayang Pilipino po natin kaysa sa mga kaibigan niya at mga kamag-anak niya mga kababayan. So ngayon kung mapapatunayan talaga na sangkot itong si Martin Romualdez at may matibay na ebidensya laban po kay Martin Romualdez, dapat po talaga siyang makulong. Dapat po siyang magbayad mga kababayan sa ginawa nilang pangungulimbat sa kaban ng bayan at sa mga palpak na flood control mga kababayan na pinagkakitaan po nila, allegedly. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Thank you, sir. Grabe oh. Okay na? Pero inyo, former House Speaker, tapos former Senate President. Di ba si Martin Romualdez yun at saka si Chis Escudero? Sir Roger Lusan from PTV. Yung regarding sir sa contractors, can you identify them, sir? No, not yet. We will at a later time, no. But all of those that you have heard of on media before, nandun yun. I can assure you, na yung mga in-expose ho natin dati ay nandun din. With regards sir sa lifestyle check, what are we hoping na makita po na magiging red flag? I mean, first and foremost, we will look at the SALN and see if they have declared their interests in the companies that we believe are contracting companies that have had contracts with the government. That will first and foremost show that there is a conflict of interest. Pangalawa, titignan ho natin yung disproportionate or the disproportion between what they actually have and what they have declared. And that is subject to another type of remedy na under RA 1379 or the civil forfeiture for public officers. No, it is an easier route for us dahil yung 1379 po mas yung burden to show that they have declared everything and that all their assets are truly theirs is shifted up to them. Unlike in a civil forfeiture case under AMLAC rules, the burden is on the prosecution or on the government to show na the proceeds are actually from illegal means. So gagamitin natin yun. Yun yung purpose ng SALN. Sir DJ Mendoza from Net25. Na-turn over na po ng ICI. Tama. Buti pa ito si Ma'am Imelda Ignacio. Sabi dito, di naman kami nagagalit sa inyo. Pare-pareho tayo sumusuporta kay PBBM. Di ba mali kasi ala naman lumalabas na ebidensya kay Martin gang si PBBM na tinitira ng mga DD shit. Walang hiyang DD shit. Dahil daw sa kakatira ni Boss Mike. Hindi eh. Ganito kasi yan mga kababayan. Isipin nyo nang dahil po sa pagkakasangkot o pagkakabanggit ng pangalan ni Martin Romualdez, nagkakaroon ng idea yung mga DD-set na idawit si Presidente dahil nga mga kababayan kamag-anak ni PBBM itong si Martin Romualdez. So ngayon, gaya nga ng paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, ang sinuportahan naman namin ni Boss Mike nung panahon ng eleksyon si PBBM. Ano po, kapag si PBBM na, yung tinatamaan dahil po doon sa issue ng kanyang pinsan mga kababayan, ibang usapin na po yun. Ibang usapan na po yun mga kababayan. So ngayon, sino ba laging kasama ni Saldico? Di ba si Martin Romualdez? So ngayon kung idadawit si Martin Romualdez ni Saldico, nasa sa kanya na lamang po yun kung paano niya ididepensa yung kanyang sarili. Pero kung idadawit nila ang presidente na wala namang kaalam-alam dyan sa ginagawa nilang kalokohan na yan,
ibang usapan na po yun mga kababayan. So ididepend namin ang presidente dito sa mga aligasyon ng mga ito, lalo na kung wala namang katotohanan. Ano po, so ngayon, kung matibay yung ebidensya laban kay Martin Romualdez, o di dapat siyang makulong mga kababayan at siya na ang bahala magdepensa ng kanyang sarili. Mga luxury vehicles po ni Bryce Hernandez dito. Can we, or maybe know po, ano po yung specific na gagawin po ng Ombudsman kasi nasabi po ni Edie Hosaka na it's up to the Ombudsman po. We want to preserve yung yung value nung dalawang kotse. Ah. We believe na yung isa 35 million ata yung Lamborghini, yung isa 18 million naman yung Denali. So, to be able to preserve that amount para maibalik po sa gobyerno, we want to sell the property or the vehicles. But we're still finding the legal mechanism to do so kasi ang nangyari dito, yung nabenta na ng gobyerno yung ibang mga kotse yung Diskaya dahil may nahanapan na mali doon sa importation papers, no? Kaya naging part po yan ng customs jurisdiction. Ito naman, yung dalawa, wala namang nahanap problema sa customs. Pero voluntarily, binalik ho siya ni Bryce Hernandez sa ICI. So Tama. technically speaking, the cars are still under the name of Bryce Hernandez. But turned over yung custody sa ICI and now nasa Ombudsman. Kaya we're looking at any legal remedy that can help us sell the property, preserve the amount, and perhaps consign it in court once there's a court proceeding. Sir, follow up lang dun sa mga Saka mga kababayan, isipin nyo wala binanggit na din kasi ni Ombudsman Boying Remulla na former House Speaker at saka former Senate President yung itinuturing dito na mastermind sa maanumalyang flood control. Ibig sabihin, pag sinabi mastermind, sila yung ulo at pinakanakinabang sa maanumalyang flood control. So ngayon mga kababayan, kung si Martin Romualdez man at etong si Chis Escudero, yung tinutukoy dito mga kababayan, at mapapatunayan na talagang sila ay nagnakaw sa kabanang bayan, dapat talaga silang makulong. At sana maintindihan nung iba mga kababayan, syempre nung iba mga sumusuporta kay Martin Romualdez na kailangan din niyang panagutan kung ano yung ginawa niyang action patungkol po sa pangungulimbat ng pera allegedly na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi unfair naman sa ating mahal na presidente mga kababayan na nagtatrabaho ng maayos na madadawit sa issue na yan na wala naman siyang kinalaman. Ano po, lalo na kung mapapansin nyo yung pagtatrabahong ginagawa ng ating mahal na presidente. Diba, ang ating presidente pumupunta pa ng mga binggit para siguraduhin na maayos yung mga kababayang Pilipino po natin na farmer doon. Diba, kung ano yung maitutulong pa ng ating pamahalaan para masigurado kung ano pa yung kailangan ng mga farmer doon, mga kababayan sa binggit. So ngayon, kung mapapansin nyo, sa issue po na yan, ni Martin Romualdez at ni Chis Escudero, sila na po yung bahala magdepensa ng kanilang sarili mga kababayan, lalo na kung idadawit pa sila nito pong si Saldico. At naman po sa issue mga kababayan, baka sabihin nung iba, binabanata natin si Martin Romualdez, hindi, nakabase lamang po tayo sa kung ano yung issue mga kababayan na nakikita po natin. Hindi po natin pinepersonal si Martin Romualdez, gaya nga ng sabi natin, kung siya ay mapapatunayan sangkot at nagdakaw ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin at dinaya yung mga flood control project, at kung siya nasa sa likod nun, dapat po siyang managot at hindi niya po matatakasan yan. Kahit pasabihin na pinsan siya ni PBBM. Ano po, so ngayon, mga kababayan, pakinggan naman natin ito pang isang balita na nakita po natin, galing po dito sa ginawang pagbisita ng ating mahal na presidente, dito po mga kababayan sa Benguet para siguraduhin kung ano pa yung kailangan ng mga kababayang Pilipino po natin magsasaka dyan. So ito, i-play po natin. President Bongbong Marcos sa atin sa Ito po, nagsasalita po mga kababayan ay si Benguet Governor Melchor Declas na kung saan nagpasalamat po siya personal sa pagdalaw po ng Pangulo na si PBBM sa lalawigan po mga kababayan nila. Ano po, so ito, i-play po natin. dito mismo sa probinsya, particularly the trading force and of course BAPTC, trading ng mga vegetable natin. So at least nakita nila yung problema natin regarding vegetable. Nakita ko naman na interesado siya sa yung secretary natin na makatulong sa atin. So na malaking pasalamat at para nakita nila yung condition natin dito sa probinsya natin. Thank you ako, President. President Bongbong Marcos sa atin. Biruin nyo mga kababayan kasi biruin nyo si PBBM talaga bumababa sa mga kababayan, sa mga kababayan Pilipino po natin. 'Di ba nagpunta siya ng La Trinidad para siguraduhin kung ano pa yung mga pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin para alamin kung ano pa yung kulang sa mga ginagawang hakbang ng ating mga magsasaka para mapalawak pa yung kanilang pagsasaka. So ngayon ito i-play po natin.
Kasi mainit yung pagsalubong sa kanya ng mga kababayan Pilipino natin dito eh. Grabe yung ano, yung mga gulay oh. Ito ata yung mga biniling gulay mga kababayan tapos ipinamigay ata sa Pasay, ipinamigay sa mga Caloocan. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Kasi yun yung mga nakita natin sa balita na talagang napakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Itong ginagawang hakbang na ito ng ating pamahalaan. Ayan o. Tuloy pa natin. Umbok. Pichay ng bagyo. Hindi ba pichay ng bagyo? Ay, maganda. Yan ang tanim namin dito sa Benguet. Di ba? Masarap yan. Kita nyo mga kababayan kung gaano na-appreciate ng mga kababayan po natin magsasaka dyan sa Benguet yung pagbaba ng ating mahal na presidente. Kasi nasa sa tao rin yan mga kababayan ramdam din nila kung anong serbisyo yung ginagawa ni PBBM. Ano po, at saka makita lang nila ang presidente na binababa sila, tinitingnan kung ano yung kalagayan nila. Masaya na po yung mga tao. At ganito mga kababayan, yung hinahanap ng mga tao na leader ng isang bansa, yung marunong bumaba po sa field para makita kung ano yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin. So yan yung isa sa mga ginagawang trabaho po ng ating mahal na presidente, ang mag-ikot sa field para alamin pa kung ano yung mga pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga magsasaka, mangingisda, at yung mga namumuhay, katulad anong mga namumuhay at nagtatrabaho, kumakayod araw-araw, katulad po ng mga tsuper. Ano po, so ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo, hinggil po dito sa mga topic na ito, na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo, hinggil po sa mga issue po na hinimay po natin, mga kababayan, ngayong araw po na ito.